kapuso, live pa rin tayo dito sa Careta Catholic Cemetery at all systems go na dito sa pinakamalaki at tinatawag na one of the oldest cemetery dito sa Cebu City. Maaga pa lang nakaset up na ang mga security personnel sa pangunguna ng Cebu City Police Office. Kabilang ang augmentation at force multipliers mula sa barangay. Handa na rin ang help desk ng Cebu City LGU na aalay sa mga bibisita sa sementeryo. Abala na rin ang ilan sa pagpapalinis at pagpapailaw sa mga puntod ng mga mahal nilang yumao. Nagkakahalaga sa 400 pesos ang pagpapailaw, habang nasa 100 hanggang 200 pesos naman ang pagpapalinis at pagpipinta sa mga lapida. May booth na din para sa mga gustong mag-alay ng misa. Ang mga nagbebenta ng mga kandila at bulaklak sa buka ng sementeryo ay umaasa na maraming mabibenta ngayong undas. Nag-abiso na rin ang Cebu City LGU at ang pulisya na bawal mag-overnight sa mga sementeryo. Ipinagbabawal din ang videoke at pag-iingay. Nananawagan naman ang otoridad sa publiko na sundin ang lahat ng rules and regulations para sa ligtas na paggunita sa undas. Mga kapuso, arestado ang isang lalaki sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu matapos siyang magbanta na magpapasabog ng granada. Nag-away raw ang lalaki at kanyang kasintahan sa labas ng bahay ng babae sa Barangay Gunog nitong Lunes. Dahil hindi pinapasok, umuwi ang lalaki at bumalik na dala ang isang rifle grenade at nagbanta umanong pasasabugin yun. Agad na tumawag sa pulisya ang mga residente kaya naaresto ang sospek. Inaalam na ng mga otoridad kung saan galing ang granada. Wala pang pahayag ang sospek. Mga kapuso, nasawi ang isang senior citizen sa Cagayan de Oro City matapos mabundol habang tumatawid sa pedestrian lane. Kuha sa CCTV ang pagtawid ng lalaki at aktwal na pagbangga sa kanya ng truck. Pasintabi lang po, batay sa investigasyon, nakaladkad pa ng truck ang biktima ng may 4 na metro. Dead on arrival siya sa ospital. Paliwanag ng driver sa mga pulis, hindi raw niya namalayan ng biktima dahil lumingon siya sa gilid matapos makirinig ng busina. Desidido ang mga kaanak ng biktima na sampahan siya ng reklamo. Mahigit 160 milyon pesos na ang pinsala sa agrikultura sa Occidental Mindoro kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. At ngayon naman, inaasahan ng muling ang maulang panahon doon dahil sa Bagyong Leon. At may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Rafi, maraming magsasaka ang nalugi nga dito sa Occidental Mindoro dahil pinadapa ng Bagyong Christine yung mga tanim nila. At ngayon, nagbabanta na naman ng malakas na ulan ang Bagyong Leon. Inabutan namin ang ilang magsasakang mag-aani ng palay na maisasalba pa nila sa bayan ng Santa Cruz, Occidental Mindoro. Noong October 20 pa raw dapat aanihin ng tanim pero tumama ang Bagyong Christine kaya ngayon lang sila nakapagsimula. Hindi naman pwedeng mababad ang palay kaya umulan o umaraw tuloy ang paggagapas ng mga magsasaka. Ayon dun sa isang nakausap namin na magsasaka, kung nung tag-araw nasa 300 kaba ng inaani nila, ngayon daw nasa 50 kaba na lang ito. Malaki raw talaga ang lugi. Kwento ng isa pang magsasaka, taon-taon na lang din daw ganito ang nangyayari sa kanila, kaya naman daw nakakatamad na magtanim. Ngunit wala naman daw silang pwede na iba pang gawin. Sa taya ng PDRMO ng Occidental Mindoro, nasa 165 million pesos na ang pinsala sa agrikultura dito sa probinsya. Rafi, sa ngayon wala namang tropical cyclone wind signal dito sa Occidental Mindoro, pero doon sa outlook kasi na inalabas ng Pag-asa, inaasahan ng heavy to intense rainfall dito ngayong araw. At bukas naman ay moderate to heavy rainfall. Sa ngayon nakikita nyo malakas yung ulan dito, pero kani-kanina lamang ay medyo torrential yung araw, kaya naman din yung mga magsasaka natin na nag-aani, kapag medyo sobrang lakas na talaga ng ulan ay titigil muna, kaya hindi rin sila matapos dun sa ginagawa nila. Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Samantala sa utos ng Korte Suprema, tigil muna ang pagsasauli sa National Treasury ng pondo na hindi na gamit ng PhilHealth. Pero sakop na lang po niyan yung natitirang pondo at hindi na yung 60 billion pesos na naunang naisauli. Balitang hatid ni Salima Refran. Halos 70 bilyong piso. Ganyan kalaki ang pondong sinasabi na hindi nagamit ng PhilHealth. Kaya ang Department of Finance pinasasauli ito sa Bureau of Treasury sa bisa ng Department Circular 003-2024.
Alinsunod daw ito sa General Appropriations Act for 2024 para mapondohan ang mga unprogrammed appropriations o yung proyektong aprobado na pero hindi pa tukoy kung saan kukunin ang pera. Masidhi ang pagtutol dito ng ilang health reform at anti-corruption advocate at budget analyst. Pero giit ng Finance Department at PhilHealth, legal ang hakbang na ito. At mula noong Mayo, nakapaglipat na ang PhilHealth ng kabuang 60 billion pesos sa National Treasury. Ang mga tutol sa paglilipat sa Korte Suprema na dumulog. Naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na nagpapatigil muna sa paglilipat ng gobyerno ng hindi pa nagamit na pondo ng PhilHealth papunta sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Sakop nito ay yun na lang natitira na di pa naililipat. The TRO is effective immediately. The TRO is just really to prevent the further transfer of more funds from PhilHealth to the National Treasury. Hindi pa sakop ng TRO ang pagbabalik sa nailipat ng pondo, bagamat kasama ito sa hiling ng petitioners. Kabilang sa kanila ang grupong Isang Bayan, Bayan Muna, at grupo ng medical professionals at concerned citizens at sa Senate Minority Leader Coco Pimentel. Consolidated na o sabay-sabay ng diringgin ng Korte Suprema ang mga petisyon ng mga grupong kumwe-question sa constitutionality o pagkaayon sa saligang batas ng paglilipat ng unused PhilHealth funds. Nakatakda ang oral arguments para dito sa January 14, 2025. Binigyan ng Korte Suprema ng 10 araw para magkomento ang mga respondent, kabilang ang mga leader ng Finance Department, Kongreso at PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, susundin nito ang desisyon ng mataas na hukuman. Nakatuon pa rin sila sa pagbibigay ng proteksyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mas maayos sa mga benefit package at availment policy. Tatalima rin daw agad dito ang Finance Department ayon kay Secretary Ralph Recto. Pinaghahandaan na rin nila ang pagharap sa oral arguments para bigyang linaw ang mga issue. Ang Office of the Solicitor General naman na kumakatawan sa respondents, nire-respeto raw ang TRO ng Korte Suprema. Sa ngalan ng petitioner na Isang Bayan, nagpasalamat si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio at sinabing pagligtas ito sa milyong-milyong pinakamahihirap na mga Pilipino na umaasa lamang sa PhilHealth. Ikinatawa rin ng Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon ang desisyon ng SC. Umaasa silang maibabalik ang nailipat ng pondo, oras na magdesisyon ang Korte Suprema. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga marikong blinks at number ones, may bagong achievement si Blackpink member Rosé. Pasok kasi ang kanyang kantang Apata sa Billboard Hot 100 Top 10. Kakolab niya riyan ang Grammy Award-winning artist na si Bruno Mars. Nag-debut sa Hot 100 ang kanilang kanta na pasok sa number 8. Dahil dyan, si Rosé ang kauna-unahang female K-pop artist na nakapasok sa top 10 ng Billboard Hot 100 chart. Number 1 din sa Billboard Global 200 ang Apata. Sa IG, nagpasalamat si Rosé kay Bruno Mars at sa lahat ng blinks at fans na sumuporta sa kanya.